Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Monique at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot, at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala. Duguan ako noon, basag ang pisngi, nanginginig sa takot habang nakahandusay sa sahig ng emergency room. Wala akong kasama. Ni isang kaibigan o kamag-anak. Lahat ng tao abala sa kani-kanilang pasyente. At ako'y parang multong dumaan lang sa ospital, walang may pakialam. Hanggang sa dumating siya. Siya ang doktor na tila bumaba mula sa langit sa paningin ko. Matangkad, matikas sa edad, may mga matang malamlam pero matalim, at boses na parang alon sa gabi. Malamig pero may bigat. "Miss, huwag kang mag-alala. Ligtas ka na," sabi niya habang tinatakpan ang sugat ko at dahan-dahang hinawakan ang kamay ko. Doon pa lang, parang gumaan ang dibdib ko. Hindi lang ang katawan ko ang ginamot niya, kundi pati ang damdamin kong matagal ng duguan. Sa bawat linggo ng follow-up check-up, naging pamilyar ang mukha niya. Hanggang sa yung simpleng, "Kumusta? Ang pakiramdam mo?" ay naging "Kumain ka na ba?" Hanggang sa yung simpleng hawak sa braso ay naging banayad na haplos sa balikat. Hindi ko alam kung kailan ko siya sinimulang hanapin. Pero isang araw, dumating na lang ako sa ospital kahit wala akong appointment. Nagkunwaring masakit ang ulo, sinadya kong makita lang siya. At sa pagpasok niya sa silid, habang hawak niya ang chart ko at seryoso ang mukha, nakaramdam ako ng kakaibang init. Hindi yung sakit ng lagnat, kundi yung uri ng init na nanggagaling sa ilalim ng balat. Mabagal, palusot, at nakakabaliw. Naging parte ng routine ko ang mga pagdalaw sa klinik niya. At kung minsan, kapag patapos na ang shift niya, nagyayaya siya ng kape. Sa isang maliit na coffee shop sa tabi ng ospital, doon kami nauupong magkatapat. Pinakikinggan ko siyang magkwento tungkol sa pressure ng pagiging doktor, ang pagod, ang tahimik na buhay nila sa bahay. At ako ang masayang nakikinig. Ako yung tila naging pahinga niya. Minsan, inimbitahan niya akong dumalo sa isang family dinner. Ayaw ko sana, pero sabi niya, "Wala yan. Simpleng salu-salo lang. Birthday ng anak ko." Pagdating ko doon, kabado ako. Napuno ng mga bisita ang sala, puro mga profesional at malalapit sa kanya. Doon ko unang nakita si Marco. Ngiti pa lang may tinatago na. Hindi kami nagkausap ng matagal. Isang simpleng, "Hi, I'm Marco." Tapos ngiti. Umalis din agad siya, sabi ni Doc Ramon. May flight pa kinabukasan papuntang Canada. At ako, binaliwala ko siya. Dahil ang atensyon ko, nasa ama niya. Minsang, umulan ng malakas, nasiraan ako ng kotse. Tumawag ako kay Doc. Walang tanong-tanong, sinundo niya ako. At sa loob ng sasakyan, habang umaambon, doon niya hinaplos ang pisngi kong malamig. "Kailangan mo ng mas maayos na alaga," bulong niya. At bago pa ako makasagot, hinalikan niya ako. Hindi yun yung halik na mabilis at patago. Halik, yun na parang may kasamang pag-angkin. Naramdaman ko ang lahat ng init na tila matagal niyang kinimkim. At ako, bumigay ako. Wala akong ipinaglaban. Dahil sa halik na yon, pakiramdam ko minahal ako sa unang pagkakataon. Simula noon, naging lihim ang gabi.
Sa loob ng mga silid na hindi kailanman ipinakita sa iba, doon ako natutong umungol ng tahimik. Doon ako natutong umiyak hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sarap ng atensyon. Kapag kasama ko siya, ako ang reyna. Ako ang mundo niya. At sa bawat paalam niya tuwing madaling araw, naiwan akong nauuhaw pero kontento. Hindi ko pinlano to. Hindi ko hinangad. Pero hindi rin ako nagsisisi. Sa bawat gabi ng init, sa bawat araw ng pagtatago, may piraso akong natutong mahalin ang sarili ko. Pero sa lahat ng yon, hindi ko alam na may parating na unos na magpapaguho sa mundong tahimik naming binuo. At ang pangalang Marco ay isang paalala kung gaano kawalang babala ang tadhana. Tahimik ang gabi. Wala ning isang tunog kundi ang mahinang ugong ng aircon at ang marahang paghinga naming dalawa habang magkayakap sa kama. Nasa kondo kami ni Ramon, kung saan palagi kaming nagtatago sa dilim ng gabi. Malayo sa mata ng mundo, pero malapit sa katotohanan na pilit naming iniiwasan. Nakapatong ang ulo ko sa dibdib niya. Ramdam ko ang tibok ng puso niyang parang may kinikimkim na hindi kayang sabihin ng direkta. Ilang beses ko nang gustong itanong, ilang beses na rin akong umatras. Pero ngayong gabi, hindi ko na kayang pigilan. Ramon, mahina kong tawag habang hinahagod ang braso niya. Alam mo bang hindi lang katawan ang binigay ko sa'yo? Hindi siya sumagot. Gumalaw lang ang mga daliri niya sa buhok ko. Pinaglalaroan ito na parang iniwasan ang bigat ng sinabi ko. Minahal kita, bulong ko. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero araw-araw nakasama kita. Bawat haplos, bawat halik, ramdam kung may lalim na to. Hindi na to basta init lang. Puso ko na ang nakataya. Tahimik pa rin siya. Umangat ako ng bahagya. Tinitigan ko ang mukha niyang kalmado, pero hindi makatingin sa akin. Ramon, hindi mo ba ako mahal? Napatingin siya sa kisame. Tila tinimbang ang bawat salita bago niya ito bitawan. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, bumaling siya sa akin at marahang hinaplos ang pisngi ko. Monique, bulong niya. Huwag mo na akong mahalin. Napapikit ako. Parang may kumalabog sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung ano. Yung mas masakit ang sinabi niya o ang paraan ng pagkakasabi nito. Mahinahon, banayad, parang iniingatan niya ako, pero punong-puno ng distansya. Bakit? Tanong ko. Halos hindi ko na marinig ang sarili ko. Dahil hindi ito ang mundong dapat mong ginagalawan. Sagot niya habang nakatitig sa mga mata ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung ano ba ako sa buhay niya. Kabit? Kaibigan? Pahinga? O parausan? Pero sa halip, nanatili akong nakahiga sa tabi niya. Tahimik na lumuluha habang pinipilit unawain ang mga salitang parang hindi buo. Parang lihim na may tinatagong katotohanan. Pinunasan niya ang luha ko gamit ang hinlalaki niya. Mahal kita, Monique. Pero hindi ko dapat. Hindi kita kayang bigyan ng mundo na deserve mo. Ayokong sirain ka. Pero sinira mo na ako. Pabulong kong sagot. Yumakap siya ng mas mahigpit. Parang gusto niyang pigilan ang pagkalas ko. Parang gusto niyang manatili ako. Pero ayaw niyang aminin. At sa mga sumunod na sandali, tanging init ng katawan namin ang naging kasagutan. Mainit. Mabagal. Punong-puno ng emosyon. Para bang yun na lang ang alam naming paraan para sabihin ang mga salitang hindi kayang bitawan ng bibig. Habang hinahalikan niya ang leeg ko, habang nililibot ng mga daliri niya ang bawat bahagi ng katawan kong kabisado na niya, naramdaman ko ang lungkot sa bawat haplos. Hindi na ito basta pagnanasa. May kirot na. May panghihinayang. Para bang pinipilit naming patunayan sa isa't isa na kahit mali kami,
May tamang sandali pa rin sa pagitan naming dalawa. Pero habang tinatapos namin ang gabi sa isang pagniniig na puno ng damdamin, alam kong simula na ito ng isang uri ng pagkalito na hindi basta mawawala. Dahil sa kabila ng init, sa kabila ng yakap at halik, naiwan akong bitin, hindi sa katawan, kundi sa iba na ang ihip ng hangin. Kung dati ay hindi kumpleto ang araw ko nang walang tawag o text mula kay Ramon, ngayon, tila naging bihira ang kahit simpleng, "Kumain ka na ba?" Natuto na lang akong tumitig sa screen ng cellphone, naghihintay ng isang mensaheng hindi ko na sigurado kung darating pa. Sa mga gabi na dati puno ng halakhak at init ng mga yakap namin, ngayon, katahimikan na lang ang pumapaligid. Nandun pa rin siya, physically. Dumadaan pa rin sa kondo. Pero ang dating titig na naglalagablab, parang unti-unti nang namamatay. Hindi na ako ang laman ng tingin niya. Hindi na ako ang sentro ng mundo niya. Busy lang ako, Monique. Lagi niyang sagot kapag tinatanong ko kung bakit ngayon lang siya nakapag-reply. Pero kahit hindi niya sabihin, ramdam ko na may pagbabago. Iba na ang mga haplos niya. Hindi na ito kasing lalim ng dati. Hindi na ito naghahanap. Hindi na ito nagmamahal. Minsan, sa gitna ng gabi, pinagmamasdan ko lang siya habang natutulog. Hinahanap ko sa bawat linya ng mukha niya ang mga sagot na hindi niya masabi. May mga oras na gusto kong sigawan siya. Yakapin siya ng mahigpit, pilitin siyang ibalik ang dating siya. Pero napipigilan ako ng takot. Takot na tuluyan siyang lumayo kapag pinilit ko. Hanggang sa nag-umpisa na ang mga hindi inaamin pero malinaw na sagutan. Mga tanong na hindi sinasagot ng diretsyo. "May, pinagdadaanan ka ba?" Tanong ko minsan. "Wala." Tipid niyang sagot habang abala sa cellphone niya. "Hindi mo na ako mahal?" Huwag mong pilitin ang sagot kung alam mo na ang nararamdaman mo. Parang tinusok ang dibdib ko sa bawat salita. Tumatagos. Tumitimo. Minsan naglakas loob. Akong isuot muli ang pulang silk robe na dati niyang gustong-gusto. Yung tipong kahit simpleng tingin niya noon, ramdam ko na ang pagnanasa. Lumabas ako ng kwarto, dala ang 2 baso ng wine. Sabay lapit sa kanya habang nanonood siya ng late night news. "Gusto mong sumama sa kama?" Mahinahon kong tanong habang hawak ang baso. Tumingin siya sa akin. Walang apoy, walang ngiti. "Maaga pa ako bukas, Monique." Hindi niya na kailangang sabihin pa. Ako na ang umunawa. Pero masakit. Dahil kahit anong pilit kong ibalik ang sarili ko sa piling niya, ang katawan ko, ang damdamin ko, ang pagiging ako ko na minahal niya noon, hindi ko na maabot ang dating siya. At sa gitna ng katahimikan, napapalitan ng pag-aalinlangan ang dati kasiguraduhan. Sinisilip ko ang phone niya kapag naliligo siya. Naghahanap ako ng ebidensya, kahit wala namang malinaw. Natutulog akong hindi mapakali. Gigising akong may kaba. Paranoia, takot. Tanong na walang kasagutan. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang ipaglaban ng isang lalaking unti-unti nang nilalamig. Habang ako, naglalagablab pa rin sa damdaming pinili niyang iwan. Hindi ko alam kung anong eksaktong sandali ang naging simula ng pagbagsak ko. Siguro nung gabing yon, isang simpleng salo-salo sa bahay ni Ramon, sa piling ng mga taong hindi ko naman kilala, pero pinilit kong ngumiti para sa kanya. Isa si Marco sa mga panauhin. Tahimik lang, may mga mata na parang laging nagmamasid. Wala siyang sinabing kahit ano sa akin noon. Pero sa gabing yon, nung sabay kaming naupo sa bar area, habang abala si Ramon sa pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan, niyang doktor doon nagsimula ang lahat. Mainit ang alak, mas mainit ang titig. Hindi ko alam kung dahil ba sa lungkot ko
o sa gutom sa atensyon. Pero nang humalik siya sa balikat ko, hindi ako umatras. Nagpaubaya ako sa gabi, sa pagkakataon, at sa init na hindi ko na nakuha kay Ramon. Isang gabi lang yon. Isang pagkakamaling pilit kong nilimot. Hanggang sa isang umaga, habang nakaupo ako sa banyo, nanginginig ang kamay ko habang hawak ang pregnancy test. 2 guhit. Malinaw. Mabilis. Tila sinampal ako ng katotohanan. Buntis ako. Pilit kong pinakalma ang sarili ko. Iniisip na baka mali lang ang test. Baka stress lang. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman ang pagbabago. Ang pagkahilo, ang pagiging irritable, ang paglalambot ng katawan ko. Hindi na ito basta stress. Hindi ko sinabi agad kay Ramon. Hindi pa ako handa. Hindi ko rin alam kung siya ba talaga ang ama. Dahil yung isang gabing yon kay Marco, kahit napilit kong itinatanggi, may posibilidad. At ang posibilidad na, yon, unti-unting naging bangungot. Hanggang isang araw, may nag-text sa akin mula sa unknown number. Nandito na ako sa Manila. Pwede ba kitang makita? Marco, bumalik siya mula Canada. At hindi lang basta bumalik, hinahanap niya ako. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Pero ang puso ko, naguluhan. Dahil sa unang tingin pa lang namin ulit sa isa't isa, parang biglang bumalik lahat ng alaala ng gabing yon. Ang halakhak, ang sulyap, ang hindi sinadyang init. Hindi ko akalaing maaalala mo pa ako, sabi ko, habang hawak niya ang kape sa tapat ng isang maliit na kafe sa BGC. Hindi ko nga kinalimutan. Sagot niya, diretso ang tingin. At hindi ko rin nakalaing ikaw, ang huling babaeng tumatak sa akin bago ako umalis. Tahimik ako, walang imik. Pilit kong sinarado ang mga bintana ng damdamin ko, pero parang siya na mismo ang humahanap ng susi. May dapat ba akong malaman? Tanong niya, habang sinisipat ang tiyan kong bahagyang nakaumbok sa suot kong dress. Napakagat ako sa labi, walang masabi, at doon ko na-realize, hindi lang pala katawan ko ang pinagbabayaran ng isang gabing kahinaan. Ang puso ko, ang damdamin ko, at ngayon, ang kinabukasan ko. Pinipilit kong ikubli ang lahat. Pero paano kung unti-unti na nilang natutuklasan ang mga lihim na ako lang sana ang gustong humawak? Tahimik ang lugar na to. Malayo sa ospital. Malayo sa kondo ni Ramon. Malayo sa alaala ng gabing yon kay Marco. Malayo. Pero hindi sapat para hindi ko maramdaman ang bigat ng lahat ng iniwan ko. Araw-araw akong gumigising nang hindi alam kung anong direksyon ang tatahakin. Pero para sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ako lang ang kasama ko. Wala akong kailangang patunayan sa iba. Wala akong kailangang akitin. Wala akong kailangang suyuin para mapansin. Ako lang. Ako lang at ang katahimikang dati ay kinatatakutan ko. Ngayon ay parang naging tahanan. Hindi ko sinabing madali. Kasi hindi naman talaga. Ilang gabi rin akong umiiyak. Ilang beses akong halos sirain ang cellphone ko sa pagnanasa na i-text si Ramon o si Marco. Pero natuto rin akong pigilan ng sarili ko. Kasi anong silbi ng paulit-ulit na paghabol kung ako lang din ang nasasaktan? Dati, feeling ko sapat na ang katawan ko para mahalin ako. Akala ko kapag binigay ko yon, mamahalin din ako pabalik. Pero mali pala. Wala pala sa pagdampi ng balat ang totoong pagmamahal. Wala sa init ng gabi ang pangakong hindi ka iiwan. Nag-umpisa akong magsulat. Sa isang simpleng notebook na binili ko sa karinderya, malapit sa tinutuluyan kong studio-type apartment. Doon ko inilabas lahat. Lahat ng galit. Lahat ng tanong. Lahat ng pagdududa. Lahat ng sakit. Isinusulat ko bawat alaala.
Parang paghubad ng kasalanan. Hindi para limutin, kundi para harapin. Monique, ano ka ba talaga? Isang kabit lang ba? Ginamit ka lang ba? Minsan nasasagot ko. Minsan hindi. Pero sa bawat pahina parang may gumagaan. Hindi ko na siya tinatawag na kasalanan. Tinatawag ko na siyang katahimikan. Doon ko rin unang isinulat ang pangalan niya. Hindi si Ramon, hindi si Marco. Kundi siya ang bata. Ang pulso sa sinapupunan ko. Na dati ay kinatatakutan kong sabihin. Pero ngayon, tinanggap ko na. Hindi siya sumpa. Hindi siya pagkakamali. Isa siyang panimula. Ginagising niya ako sa umaga. Pinipilit akong kumain kahit wala akong gana. Pinipilit akong mabuhay kahit wala akong dahilan. At sa tuwing nararamdaman ko ang bahagyang paggalaw sa loob ko, alam kong may liwanag pa sa madilim na istorya kong to. Ngayon, hindi ko alam kung babalik pa si Ramon. Hindi ko alam kung uulit pa ang gabi kay Marco. Pero ang alam ko, kahit wala silang dalawa, buo pa rin ako. Sapagkat may isang maliit na buhay na nagsisimulang umusbong sa loob ko. At siya ang nagpapaalala sa akin ng tunay kong halaga. Buong linggo kong pinag-isipan kung paano ko sasabihin kay Ramon. Paulit-ulit kong inensayo sa salamin, sa umaga habang nagkakape, sa gabi bago matulog. Walang tamang oras. Walang tamang paraan. Pero kailangan ko nang ilabas ang totoo dahil hindi ko na kayang itago. At lalong hindi ko kayang itanggi sa sarili ko ang totoo kong nararamdaman. Pagdating ko sa klinik niya, malamig ang hangin kahit tirik ang araw. Nandyan na ulit yung kaba, yung pagbilis ng tibok ng puso sa tuwing malapit siya. Pero kakaiba ang pakiramdam ngayon. May bitbit akong bigat na pwedeng makasira sa kung anong meron kami, pero kailangan. Papasok na sana ako sa opisina niya nang may biglang boses na tumawag sa likod ko. Monique, pagharap ko si Marco. Mas seryoso ang itsura niya ngayon. Wala na yung ngiti ng isang lalaking mapagbiro. Wala na yung gabing puno ng alak at halakhak. Ang bumungad sa akin ay isang lalaking may layunin. May galit. May tanong. Alam niya, na ba? Tanong niya diretso. Umiling lang ako. Ngayon ko palang sasabihin. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip niya. Pero dumiretso siya kay Ramon. Hinabol ko siya, pinigilan, pero huli na, bumukas na ang pinto. At sa isang iglap, ang mundo ko'y parang pinagsakluban ng langit at lupa. Ramon, simula ni Marco. Alam kong may nangyari sa inyo ni Monique at ayokong patagalin pa to. Buntis siya. At ako ang ama. Napatayo si Ramon. Halata sa mga mata niya ang hindi makapaniwala. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan niya lang ako. Hindi na parang mahal niya ako, kundi parang hindi niya ako kilala. Para akong biglang naging estrangherang dumungis sa perpektong mundo niya. Sinubukan kong magsalita. Ramon, hindi mo naiintindihan. Isang gabi lang yon. Hindi ko sinadya. Hindi ko alam. Mahal kita. Ikaw ang pinili ko. Pero nanatili siyang tahimik. Sa dami ng gabi na niyakap niya ako habang hinihingal kaming dalawa sa gitna ng dilim, sa dami ng beses na bumulong siya ng nandito lang ako. Ngayon parang binura ang lahat sa isang iglap. Ang sakit makita yung malamig na tingin niya. Hindi galit. Mas masakit yung pagkabigo. Akala ko, ikaw yung pahinga ko. Mahina niyang sabi. Pero nilason mo lang ako sa matamis mong halik. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipaliwanag. Na bago pa si Marco sira na ako. Na sa kanya ko lang naramdaman ulit kung paano maging buo. Pero wala akong salitang sapat para mapunasan yung sugat na naibigay ko. Umalis si Marco. Hindi ko na siya sinundan. Naiwan kaming dalawa sa loob ng kwarto.
Pero pakiramdam ko, mag-isa lang ako. Mas malamig pa ang katahimikan kaysa sa panahong inilihim ko ang lahat. At sa huling titig niya, alam kung may nasira, hindi lang sa pagitan naming dalawa, kundi sa tiwalang buong akala. Lumipas ang ilang araw at hindi na nagparamdam si Ramon. Wala ni isang tawag. Wala ring reply sa mga message ko. Hindi siya dumadaan sa klinik. Hindi rin nagpapakita sa kondo. Para akong nabaliw sa paghihintay, sa pagtatanong kung saan siya, kung galit pa ba siya, kung iniisip niya pa rin ako, o kung tuluyan na siyang sumuko. Kaya't pinuntahan ko na ang opisina niya. Kahit puno ng kaba ang dibdib ko, doon ko na kinausap ang assistant niyang si Irene. Akala ko sasabihin niya kung nasaan si Ramon. Pero ang mga sumunod na salita niya ang tuluyang nagpakaba sa kaluluwa ko. Monique, may hindi ka alam. Alam mo ba na may sakit si Doc? Parang may sumabog sa tenga ko. Anong sakit? Cancer. Stage 2. Alam na namin 2 months ago. Pero pinakiusap niyang huwag sabihin kahit kanino, lalo na sa'yo. Naupo ako bigla. Hindi ko na kayang tumayo. Ang mga kamay kong kanina'y nakapulupot sa bag, nanginginig. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na parang binunot sa dibdib ko. Ang lamig. Ang bigat. Bigla kong naalala lahat. Yung mga gabing ang mga halik niya ay mas mahigpit. Ang mga titig niya, may laman. Parang lagi siyang may gustong sabihin, pero lagi rin niyang pinipigilan ang sarili niya. Parang laging may lamat sa bawat yakap niya na ngayon ko lang naintindihan kung bakit. Bakit hindi niya sinabi? Bulong ko. Sumagot si Irene, mahina rin ang boses. Dahil mahal ka niya. Dahil ayaw niyang makita mong unti-unti siyang nawawala. Ayaw niyang pasanin mo yung sakit na dala niya. At doon ko rin nalaman ang isa pang lihim. Alam din niya na si Marco, may isang gabi kayo. Nalaman niya na rin yun matagal na. Napasinghap ako. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Sinabi niya, hayaan mo na. Minsan kasi, gusto mo na lang malasahan ang pagmamahal kahit alam mong hindi ito para sa'yo. Sabi niya, gusto niya lang maramdaman ulit. Kahit konti, kahit panandalian. Gusto niyang iuwi ang pakiramdam ng mahal na mahal siya bago siya tuluyang mawalan. Doon ako tuluyang napaiyak. Hindi siya naging malamig dahil hindi na niya ako mahal. Naging malamig siya dahil tinataboy niya ako palayo. Akala ko nilalayo niya ako dahil may iba. Pero ang totoo, gusto niya lang akong protektahan sa isang bagay na hindi ko kayang labanan. Ang kamatayan. Bumabalik sa akin ang huling gabi na magkasama kami. Nang hinawakan niya ang mukha ko at bumulong siya ng, "Huwag mo na akong mahalin, Monique." Ngayon ko lang naintindihan. Hindi niya sinabing, huwag mo akong mahalin dahil ayaw niya. Sinabi niya, yon dahil alam niyang wala siyang maiaalok sa akin, kundi mga araw na bilang. At gusto niyang ako na ang kusang lalayo. Pero hindi ako lumayo. At sa huli, siya ang unti-unting lumayo. Tahimik ang paligid. Ang dagat kalmado. Ang langit parang malungkot pero payapa. Ramdam ko agad na naroon siya. Sa lumang rest house niya sa tabing dagat. Ang lugar kung saan niya sinabing gusto niyang magpahinga kapag pagod na siya sa mundo. Pagbukas ko ng pinto, naamoy ko agad ang linis ng linen, ang bahagyang amoy ng gamot, at ang presensya niya. Nakaupo siya sa veranda, nakasuot ng puting pang-itaas, may balabal, at may takip sa ulo. Kita ang mga epekto ng kemo, payat na siya, maputla. Pero nang tumingin siya sa akin, nandoon pa rin yung lalaking minahal ko, yung mata niyang laging may lalim, laging may tanong, pero laging puno rin ng pag-aalala. Wala akong sinabi.
Lumapit lang ako. Umupo sa tabi niya. Tumahimik kami ng matagal. Ang alon na lang ang nagsasalita para sa amin. Tumingin siya sa akin, mahina ang boses. Buti natagpuan mo pa ako. Hinahanap kita, sagot ko. At sa dami ng lugar na pwedeng puntahan, dito ako dinala ng puso ko. Napangiti siya, pero may lungkot sa mga mata niya. Mahal kita, Monique, pero hindi kita kayang mahalin habang ako'y nawawala. Ayokong dalhin ka sa dulo ng laban kong ito. Ayokong ikaw ang makakita sa akin habang unti-unti akong nawawala. Gusto kong maalala mo ako habang buo pa ako. Hindi ko napigilan. Tumulo ang luha ko. Gusto kong magalit. Gusto kong sumigaw ng ang damot mo. Pero sa halip, hinawakan ko lang ang kamay niya, inilapat sa tiyan ko. Pumikit siya. Siya ang magiging dahilan para maalala kita araw-araw. Hindi niya sinabi kung masaya ba siya o malungkot. Pero hinalikan niya ako sa noo, sa pisngi, sa labi. At ang halik na yon, huling halik na pala. Hindi dahil mawawala na siya agad, pero dahil pagkatapos nun, hindi na kami muling magiging kami. Wala nang hinanakit, wala nang tanong. Gabing puno ng katahimikan, katawan, at damdaming walang kasiguruhan. Pero totoo. Kinabukasan, nagluto siya ng sinangag para sa akin. Kahit nanginginig ang kamay niya. Uminom kami ng kape sa veranda. At bago ako umalis, iniabot niya ang isang sobre. Buksan mo yan kapag ready ka na. Hindi ko siya niyakap ng mahigpit. Alam kong masakit na sa kanya ang yakap. Pero nagtagal ang kamay ko sa pisngi niya. Sapat nang maramdaman niya na hindi ko siya kinamuhian. Paglabas ko ng rest house, nandoon si Marco. Tahimik lang siya, pero hinawakan niya ang kamay ko. Hindi na niya kailangang magsalita. Ang buong pagkatao niya na ang nagsasabing, nandito lang ako. Sa sasakyan, binuksan ko ang sobre. Isa pala yung last will ni Ramon. Isinasaad doon na pagdating ng tamang panahon, may isang maliit na klinik akong mamamanahin. Isang simula, isang pangakong buhay. At doon ko naintindihan. Minsan, ang papel ng isang babae ay hindi lang ang maging kabit. Minsan siya rin ang nagiging salamin ng tunay na pag-ibig. Minsan, siya rin ang patunay na kahit sa gitna ng kasalanan, hanggang dito na lang muna, mga kasirin. Sa bawat lihim, may sakit. Pero minsan, sa sakit, doon natin natatagpuan ang totoong kahulugan ng pagmamahal. Hanggang sa susunod na kwento. Dito lang, kung saan puso ang nagkukuwento.